nilagay si Lorena bilang isang production assistant sa News and Current Affairs Departure. Napakasaya ni Lorena dahil sa wakas ay nakuha na niyang pinapangarap ang makapasok sa TRN. Unang araw niya sa trabaho ng araw na yun. Masiglang pumasok si Lorena. Nakarating siya sa 15th floor kung saan naroon ang department na papasukan niya. "Excuse me ma'am, saan po kayo?" Tanong ng gwardya dahil lahat ng floor sa building na yun ay may security. Kuya, ako po yung bagong production assistant. Lorena Padilla po." Ani naman ni Lorena ni ipinakita pang temporary ID niya. Sige po, pasok na kayo." Nang makapasok naman siya sa loob ay tila may mga sariling mundo ang mga tao doon. Lahat ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan at tila walang nakakapansin sa kanya. Tila gustong panghinaan ang loob ni Lorena dahil sa nakikita. Pero alam niyang kailangan tatagan niya ang loob niya. Lumapit siya sa isang grupo ng mga babae na pare-parehong nakaharap sa isang TV monitor na tila may inaayos. "Hi, excuse me, I'm Lorena, bagong production assistant." Tiningnan naman siya ng mga ito pero nagtaas ng kilay ang mga babae. "So, ikaw pala yung nakapasok dito dahil kay Sir Lester, tama ba?" Maarting tanong naman ng babae. Siya din ang dahilan kung bakit biglang natanggal si Miss Mia. Ani naman ng isa pang babae. "Is that so?" Ani Aya na tiningnan si Lorena mula ulo hanggang paa. "Aya, ang aga-aga ha? Go back to what you're doing at huwag mong takutin si Lorena." Wika ng isang babae. "Yes ma'am," napilitan namang sagot ni Aya. "Good morning po ma'am. Lorena Padilla po. Nice meeting you Lorena. I'm Greta Balmes. Ako ang production manager ng news department. Ibinilin ka sa akin ni Sir Lester." "Thank you po." "Letty, halika na muna sandali." Tawag naman ni Greta sa isang babae. "Yes ma'am Greta. This is Lorena. Siya ang magiging bagong partner mo. Bagong production assistant. Turuan mo muna ng mga kailangan niya malaman dito, okay?" "No problem ma'am. Lorena, maiwan na muna kita dito ha. Let me know kung kailangan mo ng tulong." "Salamat po ma'am Greta." Sagot ni Lorena, saka tumango na lang ang babae at umalis na. "Hi, I'm Letty. Lorena, right?" Tumango naman si Lorena. "Tara, ilibot mo na kita sa department para masanay ka. Mamaya ituturo ko naman ang mga gagawin mo." Marami ang nagagandahan kay Lorena sa pag-iikot nila, lalo ng mga lalaking staff, maging ang mga news anchor. Maghapong naging busy si Lorena para mapag-aralan ang mga kailangan niyang gawin. Gabi na rin na mapansin niya ang oras. Ang mga bagong kakilala naman niya ay niyaya siya sumama munang lumabas dahil bago lang siya ay sumama na rin siya. Tumawag na lang siya sa bahay na gagabihin siya ng uwi. Napadpad sila sa isang bar na napakaraming tao. Sky High ang tawag ng mga kasama niya sa bar. Hindi sanay uminom si Lorena kaya madali siyang tinamaan sa konting nainom niya. Nahila siya ng mga kasamahang sumayaw pero nung nahilo siya ay naglakad na siya pabalik sa table nila na hindi sinasadyang may nabangga si Lorena. "Sorry." "I don't accept sorry. But maybe you can make it up to me in some other ways." Wika ni Cyrus na dahilan kung bakit napatingin si Lorena sa nabangga niya. "Ikaw?" "Yup. Ako nga. Kamusta ka?" Tanong ni Cyrus. "I was doing great before I saw you." Mataray na sagot naman ni Lorena sa kaharap dahil naiinis pa rin yung isipin na nahawakan nito ang legs niya noong gabing muntik na siyang mabangga. "Feisty, I like that. You wanna join me?" Tanong pa ni Cyrus na nakangisi. "In your dreams," sagot ng dalaga. Nang makabalik si Lorena sa table ay tinanong siya ng mga kasama. "Kilala mo yun?" "Si Letty." "Oo, ang mayabang at manyakis na yun," sagot ni Lorena na tila naiirita. "Mayabang? Oo siguro, pero manyakis? Hindi, siyang minamanyak ng mga babae." Wika ni Letty na natatawa. "Kilala mo siya? Sa gwapo niyang yun, imposibleng hindi siya makakuha ng atensyon. Ang gwapo sana kaya lang kilala niya na walang trabaho. Puro gimmick at babae lang ang alam." Wika ni Letty. "Baka naman anak mayaman," sigunda ni Lorena. "Ewan, ang alam lang ng mga tao Cyrus ang pangalan niya. Saka wala na daw pamilya. Paano siya nakakapunta sa mga ganitong lugar kung wala siyang trabaho?" Tanong pa ni Lorena na tila naguguluhan. "Baka may sugar mommy. Hindi naman malabong mangyari. Ginagamit siguro niya yung mukha niya para maperahan ng mga babae." Ani Letty na natatawa pa. "Grabe ka naman. Wag mo na nga pansinin yun.
Tara na, sayaw na ulit tayo. Wika ni Letty at hinila na ulit si Lorena. Habang nasa dance floor ay may isang lalaking pilit na sinisiksik ang sarili kay Lorena. Kitang-kita ni Cyrus ang nangyayari habang pilit namang tinutulak ni Lorena ang lalaki. Come on sweetie, sama ka sa akin. We'll go heaven. Ani ng lalaki na halatang lasing na. Pasensya na pero lasing ka na, saka pagod na rin ako. Sagot ni Lorena na pilit pa rin tinutulak ang lalaki. Huwag ka na magpakipot, magugustuhan mo ang pupuntahan natin. Ani pa ng lasing na lalaki na nakangising aso pa. Layuan mo ako, wala akong panahon sa mga katulad mo. Ngunit hindi pa man nakakasagot ang lalaki ay may lumapit na sa kanila at kinaladkad ang lasing na lalaki. Papalabas ng bar na hawak lang sa kanyang kwelyo. Nakita ni Lorena na si Cyrus ang lumapit. Tiningnan siya nito ngunit hindi nagsalita saka kinaladkad palabas ang lasing na lalaki ng babastos sa kanya. Hindi man niya gusto ay nag-alala siya para dito. Kaya sumunod siya sa labas. Ang mga bouncer ay tila walang balak awatin si Cyrus. Kakasunod niya ay nakarating sila sa may parking area. Tila galit ang paraan ng pagkakatingin nito, kaya baka kung ano ang magawa niya rito. Isinalihan ni Cyrus ang lalaki sa sementadong daan ng parking lot, saka ito nilapitan at sinuntok ng ilang ulit. You damn idiot! Pinipweras sa mong babaeng ayos sa'yo? Ito ang nababagay sa'yo, wika ni Cyrus, na pinagsusuntok ulit ang lalaki. Magbabayad ka! Walang hiya ka! Ani naman ang lasing. Talaga? How is your life then? Papatay kitang buwisit ka! Sigaw pa ni Cyrus na tila apektado sa pambabastos kay Lorena. Cyrus, stop it! Tama na baka mapatay mo yung tao! Awat naman ni Lorena kay Cyrus. Tumigil naman si Cyrus na makita si Lorena. Lucky you, a girl save your ass! Wika ni Cyrus na malakas na isinalya ang lalaki sa sahig. Mariing tiningnan ni Cyrus si Lorena na nakasunod na pala ang mga kasamahan sa trabaho. Si Cyrus naman ay kinuha ang susi na sasakyan niya at binuksan yun. Automatic ang pintuan niya na bumukas pataas ang pinto. Get in the car, Lorena. Iatid na kita sa bahay. Mapanganib na tono ni Cyrus. Ano? Hindi ako sasama sa'yo. Katulad ka lang ng lalaking binugbog mo. I'm way different than him. Hindi ako namumwersa ng babae. And please, sa tingin mo ililigtas kita sa kanya kung kagaya naman pala niya ako? Think woman, litanya ni Cyrus na naiirita na. Hindi naman makapagsalita si Lorena sa tinura ni Cyrus dahil may punto ito. Pumasok ka na ng sasakyan, pwede ba? O mapilitan pa akong kaladkarin ka? Dahil sa tila maotoridad na boses, si Lorena ay napasakay na ng sasakyan. Tila isang Diyos si Cyrus na nag-utos na kailangang masunod. Asshole! Bulong pa ni Lorena habang pasakay ng sasakyan ng binata. Narinig ko yun. Wika ni Cyrus na tiningnan pa ang dalaga. Damn it, you're unbelievable! Inis na saad ni Lorena at malakas na isinara ang pinto ng kotse. You're welcome, sarkastikong sabi naman ni Cyrus. Walang kibuan ng dalawa habang nasa biyahe. Dinerecho ni Cyrus ang kotse sa isang coffee shop. Anong ginagawa natin dito? Coffee, ano ba sa tingin mong ginagawa sa coffee shop? Aroganting sagot ni Cyrus. Alam mo, iuwi mo na lang ako sa bahay. Hindi ako nagkakape. Bumaba ka na dyan, Lorena. Alis gusto mo makita ka ng mga kasama mo sa bahay na lasing. Wala nang nagawa pa si Lorena kung hindi ang bumaba ng sasakyan. 1 cafe latte for the lady and 1 cafe americano for me. Wika ni Cyrus sa babaeng nasa counter. Right away, sir. Tahimik naman ang dalawa sa upuan at si Cyrus ay matamang nakatingin lang kay Lorena. Anong tinitingin-tingin mo? Mataray nitong saad. Nothing. Naisip ko lang kung bakit tila malapit ka sa gulo. Parang baliwalang sagot ni Cyrus. Thank you. Ani Lorena na nagbaba na ng boses. Finally, akala ko hindi mo pa alam kung paano sabihin yun. Sorry, are you sober? Tanong pa ni Cyrus at tumango naman si Lorena. Come on, let's get you home before another trouble comes. Hey, that's unfair. Hindi porket niligtas mo ko kanina, pagsasalitan mo na ako ng ganyan. Hi miss, mukhang kaaway mo naman ang boyfriend mo. Sa amin ka na lang sumama. Ngising asong sabi ng isang lalaki na may mga kasamang barkada na halatang mga nakainom na at hinawakan pa sa braso si Lorena. Aray, bitawan mo nga ako! Wika ni Lorena na nagpupumiglas. See what I'm talking about? Si Cyrus na tiningnan pa si Lorena. Tulungan mo ako please, bitawan niyo siya.
Ani Cyrus sa matigas ngunit kalmado pang boses. At bakit ko naman gagawin yun? Sagot ng lalaki at nagtawanan pang magkakaibigan. Bakit? Dahil sinabi ko. Sino ka ba? Medyo may kayabangan ka kasi. Nangiinis pang sabi ng isa. Magbibilang ako hanggang 3 o babaliin kong buto mo't manghihiram ka ng mukha sa aso. Kalmado pang sabi ni Cyrus. Magaling palang magpatawa tong isang to eh. Sige, bigyan nyo ng leksyon niya ng magtanda. Ani ng lalaking may hawak kay Lorena. Sinugod na si Cyrus na magkakabarkada pero nabalian niya ang mga ito. Yun nga lang, tinamaan din siya at dumugo ang labi niya. Agad namang binitawan na lalaki si Lorena na matumba ng mga kasama. Are you okay, Cyrus? Tanong ni Lorena na dinaluhan na si Cyrus. Mukha ba akong okay? Dumudugo ang labi mo. Alam ko, nalalasahan ko pa nga eh. Halika na, umalis na tayo bago ka pa magdala ng panibagong gulo. Wika ni Cyrus na nagpauna ng lumabas ng coffee shop. Agad itong pumasok sa sakyan at inintay na lang doon si Lorena. Ano ba tong pinapasok mo, Cyrus? Bulong niya sa sarili dahil hindi naman niya yung ginagawa sa mga babae. Hindi siya nakikialam sa mga gawain ng ibang tao. Sa frustration ay dinikit na lang niya ang ulo niya sa manibela. You're spacing out, Cyrus. Ani Lester ng isang araw na nasa opisina sila. I'm not. Tanggi naman ito. Yes, you are. Alam kong ginawa mo nung nakaraang araw. Helping the Lorena girl? Not so you. Kailangan niya ng tulong. Hindi ikaw ang klase ng taong makikialam sa gulo ng iba. Ano ka ba naman, Lester? Nagkataon lang na nandoon ako. Yun lang yun. You like the girl? Well, maganda siya. Gusto ko siya. I want her in my bed. That's it. Really? Then bakit mo siya inatid sa bahay? Saan pupunta itong mga tanong mong ito, Lester? Huwag mga lagyan ng kulay mga nakikita mo. Gusto ko lang siyang ikama gaya ng ibang mga babae. Yun lang yun, kaya pwede ba? Tigilan mo nga ako. Okay, kung yan ang sabi mo. Sa lahat ng babaeng nakalaro mo, gusto ko makita kung paano mo lalaruin ang isang ito. Wika ni Lester na nakangisi. I just wanna get her and get it over with. Wika ni Cyrus. Ang gamitin sa kama pagkatapos ay iiwan, tama? Tingnan natin kung gaano kakahusay sa isang babaeng hindi gaano liberated na babae. Ani Lester na natatawa pa. Si Cyrus naman ay nakatingin lang sa monitor na pinagmamasdan si Lorena. Do I have some jeans and shirts in here? Tanong naman ni Cyrus. Yeah, bakit? Anong plano mong gawin? Pay a visit in the newsroom. Ani naman ni Cyrus kaya matiim na napatingin si Lester dito. Nababalo ka na ba? Na, I'm gonna visit the news department as Cyrus the jobless party animal. Wika ni Cyrus na nakangisi. Whatever, Cyrus. Ikaw ang bahala. Sagot ni Lester na tumayo na at lumabas. Nagpalit lang ng damit si Cyrus at nagpa-deliver ng 10 boxes ng yellow cab pizza na ipinadala niya sa news department. Nang makarating ito doon ay bumaba na rin siya sa news department na walang nakakapansin. Ang security naman ay sinabihan na ni Lester na may darating siyang kaibigan para bumisita sa newsroom. Hi, ani ni Cyrus na nakatalikod na si Lorena. Ikaw na naman? Ano na namang ginagawa mo dito at paano ka nakapasok? Nagtatakang tanong ni Lorena. Nagdala ako ng pizza. Naisip ko kasi baka nagugutom na kayo. Paano ka nakapasok dito? Tanong pa ni Lorena. Friends? Sagot pa ni Cyrus na kibit balikat pa. Oh my! Mukhang may tinatagong wild side din palang ating demure Lorena. Is he your boyfriend? Sa bagay naman sa iyong kasing gwapo niya. Jobless nga lang at tumaasa sa pera ng mga sugar mommy niya. Maarting sabi pa ni Aya na isa sa mga kasamahan ni Lorena na makalapit ito. Si Cyrus naman ay hindi pa rin ngumingiti pero nakatingin lang ito sa babae. Na-hard ko bang feelings mo, lover boy? Ani pa ni Aya na natatawa. Tama na, Aya, nagdala siya ng pagkain para sa lahat. Bakit kaya hindi ka na lang magpasalamat kesa kung ano-ano pang sasabihin mo? Wika ni Lorena na naiirita sa ugali ni Aya. Pasensya na ha? Hindi kasi ako kumakain ng pagkain binili gamit ang pera na sugar mommies. Ani Aya na nang iinsulto pa. It's okay, hindi ko naman to dinala para sa'yo. Kasi wala mag-aabalang dalhan ka dahil sa ugali mo. Sagot ni Lorena na napikon na sabay kuha ng isang slice ng pizza. Naglapitan na rin ang ibang staff, pati si Greta na manager nila. Wow, Lorena ha? Ang bait ng boyfriend mo. Talagang nagdala pa siya ng food for all?
Ani ni Greta. Ma'am Greta naman, hindi ko po siya boyfriend, sagot ni Lorena na namumula sa pagkapahiya. Tama siya, nag-a-apply pa lang ako, singit ni Cyrus na kumindat pa kay Lorena kaya naging tampulan sila ng tukso. Pathetic, bulong naman ni Aya na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Cyrus. Aya right? Dahil isa kang kalapating mababang lipad na nagsisikap na lumapit sa akin ilang araw nakakaraan si Sky High. Since you're slut trying to get all over me a few days ago ni Sky High, you should have just slept with me and not acting so jealous. Oo, nakalimutan ko. Tinanggihan nga pala kita. Hindi kasi kita type. Wika ni Cyrus. Pahiyang-pahiya si Aya dahil pinagtawanan pa siya ng mga kasamahan kaya nag-walk out ito. Ngunit bago pa ito makalabas ay may pahabol pa si Cyrus. Oh, by the way Aya, sorry kung lumabas na ang chip ko sa pagdadala ng pizza dito. To make it up, umorder na ako ng lunch sa Mandarin Hotel. It will be catered by lunchtime. You see, Lorena deserves it, unlike you. Wika ni Cyrus at tuluyan nang lumabas si Aya na nanggagalaiti sa inis. Pagpasensyahan mo na yun ha, Cyrus right? Ani naman ni Greta. Yeah, it's all good. No harm done, sagot ng binata. Cyrus, hindi ka na sana nag-abala. Sobra-sobra na yung pizza. Saka pasensya ka na dun kay Aya. Lumaki daw yan na spoiled kaya ganun. Saka, thank you na rin dito, wika ni Lorena. Don't mention it. Magkita na lang tayo mamaya. Ha? Nagulat na wika ni Lorena. I'll pick you up, but no buts. Bakit mo ito ginagawa? Dapat bang may sagot dyan? Well, dahil gusto ko at gusto kita, sagot ni Cyrus saka lumabas ng department. Naiwan naman tulala si Lorena sa tinura ng binata. Ang swerte mo girl ha? Ang gwapo nun. Kaya lang ingat ka, ibang reputasyon na lalaki yun sa mga babae. Wika ni Letty. Nang makabalik naman si Cyrus sa opisina niya ay tinitigan niyang mabuti si Lester. What the hell was that? Pizza, gusto mo? Patay mali siya namang sagot ni Cyrus. Cut it out, ani naman ni Lester. I just paid a visit. Hindi ka naman ganyang kasweet. Umamin ka nga Cyrus. You like her, don't you? I want her. There's a difference. Sige, tingnan natin, sagot ni Lester na may nakakalokong ngiti. Ano bang meron sa schedule ko Lester? Tanong na lang ng binata para maiba na ang usapan. Executive meeting with our Singaporean branch by 11 a.m. Alright, everything's ready? As always. And one more thing, ani Lester. What else? Ang lalaking binugbog mo noong isang araw, sinubukan kanyang kasuhan. Sir, fix it up and he's coming later. Pagtatapos naman ni Cyrus sa sasabihin pa ni Lester, kilala niya ang kaibigan. Hindi siya pababayaan nito but it doesn't mean na hindi na siya makakatikim ng sermon dito. Anong oras siya darating? 3 o'clock. Pinapagalitan niya ako na parang isa akong 10 taong gulang. Wika ni Cyrus na ikinatawa naman ni Lester. Sa news department naman ay tuwan-tuwa mga staff dahil nagkatotoo ang sinabi ni Cyrus. May mga dumating na tauhan ng Mandarin Hotel na biglang nag-cater ng lunch nila. Si Aya naman ay panay ang irap kay Lorena dahil na rin sa pagkapahiya kanina. Eksaktong 3:00 naman ay dumating si Blake sa opisina ni Cyrus. Hi, what's up? Bati ni Cyrus. What's the hell is the meaning of this? Tanong ni Blake na walang kangiti-ngiti. Police report? Sagot ni Cyrus. Don't give me that. Anong ginagawa mo dun at pati ang 24 years old na bata binugbog mo? Tanong naman ni Blake na seryosong-seryoso. Pati si Lester hindi makapagsalita. Bastos yun. At ikaw, hindi? Sigunda ni Blake. Well, I am, but I'm definitely different. At wag mo siya tawaging bata. Matanda na siya para mangharas ng babae. Kumpara sa'yo, bata siya. 30 ka na samantalang siya, 24 pa lang. Binabalaan kita, Cyrus. Hindi mo tinago ang lahat ng ganito katagal just to show your face on a bloody mugshot. Ani Blake, dapat nga pinatay ko na siya eh. Yeah, you should have. At least hindi na yun makakapagsalita. At ano yung naririnig ko tungkol dito sa isang babae? Tanong ni Blake. Lester? Sigaw naman ni Cyrus dahil alam niyang ito ang nagsabi kay Blake dahil hindi lang ito basta assistant. Kaibigan rin nila itong ngunit nakangiting nagkibit-balikat lamang si Lester kaya napahalakhak na si Blake. Cyrus is growing a heart, pangaasar pa ni Blake sa kaibigan na tawa ng tawa pati si Lester. Tumigil nga kayong dalawa. You know what? I'm looking forward to the day that you say it's game over. Ani pa ni Blake kaya lalong nagtawanan sila ni Lester. Damn assholes.
Wika ni Cyrus na walang magawa na pinagtutulungan siya ng dalawang kaibigan. Samantala, paglabas ni Lorena ng TRN Tower ay laking gulat niya nang naroon nga si Cyrus. "You really here?" Tila nagulat pang tanong ni Lorena. "Mukha ba ako nagbibiro?" Tanong ni Cyrus habang nakasandal sa kanyang kotse. "No, I mean, bakit mo ginagawa to?" "I want you." Tila baliwalang sagot naman ni Cyrus. "Pwede ba, tigilan mo na nga yung pakikipaglaro mo? Wala akong panahon para sa mga kalokohan mo." Ni Lorena na umiwas na kay Cyrus na tila paalis. "Not so fast, Lorena." Maagap namang sagot ni Cyrus na nasa harapan na ni Lorena. "Move," wika ng dalaga. "Nope." "Come on, padaanin mo na nga ako." "Pumasok ka ng sasakyan at ihahatid na kita." "Mister, kaya ko pong umuwi mag-isa, kaya alis." "Alam ko, pero gusto kitang ihatid sa bahay niyo, kaya pumasok ka na." "Pwede ba tigilan mo nga ako?" Wika ni Lorena na sumakay naman agad sa taxi na tumigil sa harap nila. "Damn it," saad ni Cyrus na hindi na napigilan ng babae. Ang lakas naman na tibok ng puso ni Lorena na makasakay sa taxi. Hindi niya maitatanggi na napakagwapo nito. Unang kita pa lamang niya rito ay humanga na siya sa angking kakasigan nito. Kahit sa simpleng suot na t-shirt at pantalon ay talagang nakakaagaw ito ng pansin. Ngunit ayaw niya magpadala doon. Kitang-kita naman ng dalawang mata niya ang pagkababaero nito. Gusto niya itong iwasan ngunit tila naman lagi nagpapakita sa harapan niya ang lalaki. "Bakit ba kasi ang gwapo mong lalaki ka? Nakakainis?" Ani naman ang isipan ni Lorena. Nang pumara naman si Lorena sa bahay nila ay laking gulat niya nang makita doon ang sasakyan ni Cyrus. Surprise?" Tanong naman ni Cyrus na nakatingin lang kay Lorena. "Ano ba kasing kailangan mo sa akin?" "Lorena anak, sino ba yan? May kasama ka pala, hindi mo malang papasukin." Wika ng nanay ni Lorena na lumabas na ng pinto. "Good evening, Mrs. Padilla," bati ni Cyrus. "Good evening din sa'yo, iho. Pasok muna." "Thank you," sagot ni Cyrus na hindi na pinansin si Lorena at sumunod na sa nanay nito. Pinagtimpla naman ng kape ni Pasita si Cyrus habang nakakipagkwentuhan dito. "Boyfriend ka ba ni Lorena, iho?" Ani Pasita at muntik nang maibugang iniinom. "Ma, hindi ko siya boyfriend," sabad ni Lorena nakasalin sa usapan. "You can call me Cyrus, Mrs. Padilla. Salamat po sa kape." "Tita Pasita na lang, iho. Mabuti naman ay nakakaintindi ka ng Tagalog." Ani pa ni Pasita na natatawa pa. "Yep, I've been here for a while. Hindi ko alam na may kaibigan pala itong si Lorena na saksakan ng gwapo." "Eto tikman mo. Akong gumawa niyan." Nakangiting sabi naman ni Pasita, sabay abot ng isang platito ng cake. "This is good, Tita Pasita." Ani Cyrus na matikman ng cake. "Salamat, Cyrus. Mabutit na gustuhan mo. Dito ka na mag-dinner, ha? Matatapos ng niluluto ko." "Ma, hindi na. Nagmamadali rin tong si Cyrus, di ba?" Singit ni Lorena na tiningnan pa ng masama si Cyrus. "Actually, may oras pa ako. Marami. Thank you, Tita Pasita. I'd love to." "Sige, iho. Sandali titinan ko muna niluluto ko. Maiwan ko muna kayo, ha?" "At anong ginagawa mo, ha, Cyrus?" Tanong ni Lorena matapos makaalis ang ina. "Para yun sa pag-walkout mo sa akin kanina, Lorena." "Can't you tell that I walk out dahil ayaw ko tang makasabay?" Mataray na sagot naman ng dalaga. "Talaga?" Sagot ni Cyrus na lumapit na kay Lorena at inilapit pa ang mukha sa dalaga. Lumayo ka nga." Nautal na itinataboy ng dalaga si Cyrus. "Well, kabaligtaran niya na sinasabi ng katawan mo." Sagot ni Cyrus na may ngisi sa mukha. "Sira ka ba? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo." Todo tanggi naman ni Lorena. "Gusto mo din ako, Lorena. As much as I want you. Nararamdaman ko yun. Tigilan mo nga ako, lalaki. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo." "Really, Lorena? How about this?" Ani Cyrus na binigyan ng isang mabilis na halik si Lorena sa labi. Nagulat naman si Lorena at hindi nakapagsalita. "Pwede mo itanggi lahat pero alam kong nararamdaman mong tinutukoy ko. Nararamdaman mong atraksyon sa pagitan natin." Wika ni Cyrus na nakatingin sa mga mata ni Lorena. Nagbaba naman ang tingin ng dalaga. Sabay naman ang pagtawag ng ina nito para kumain na sila. Mabilis namang sumunod doon si Lorena para iwasan si Cyrus. "You can really cook real good, Tita Pasita." "Thank you, iho. Mabutit na gustuhan mo. Bakit hindi po kayo mag-open ng isang shop? Pastries or a resto?" "Masyado mo akong binubola, ha?" Ani Pasita na nakangiti.
No kidding tita, it's really good. Tumatanggap ako ng mga orders for my pastries, but a shop, masyadong malaki pang kailangan ko. Saka na siguro pagkain na namin. I'd tell my friends about it. I'll recommend it. Ani naman ni Cyrus. Thank you at kumain ka na nga lang ng mabuti. Magpakabusog ka ha, wika ni Pasita. Si Lorena naman ay tahimik at panakanakang ngumingiti lang sa kwentuhan ng dalawa. Nang matapos ang hapunan at nagpaalam na rin si Cyrus. Alis na po ako tita, late na din po kasi. Salamat po sa pagkain. You're welcome iho, balik ka dito at ipagluluto kita ulit. Nakangiting sagot naman ni Pasita. Sure I will. Lorena, ihatid mo na si Cyrus sa labas at baka gabihin na siya. Wika ni Pasita sa anak. Sige po ma. Sinamahan na ni Lorena si Cyrus sa labas pero nahihiya pa rin siya sa nangyari kanina. Lorena, tawag ng binata. Sige na Cyrus, umalis ka na, gabi na. Alright, I'll see you soon. Pero bago yon, at lumapit pang muli kay Lorena. Hinalikan niya itong muli but this time ay mas matagal kesa sa nauna. Nang dumampi naman ang labi ni Cyrus sa kanya ay tumigil ang mundo ni Lorena. Hindi na niya namalayan na tinutugunan niya ang mga halik nito. This is wrong, umalis ka na Cyrus. At bigla niya itong itinulak na mapagtantong hindi niya ito nobyo. Pero nagpapahalik siya sa isang lalaking saksakan ng palikero. Hindi ito mali Lorena, but it's fine. I'll go for now. But put this in mind. The moment na hinalikan kita kanina at wala ko natanggap na sampal mula sa'yo, that's the time that those lips becomes mine. Good night Lorena, ani Cyrus na pumasok na ng kotse at pinaandar iyon. Tila wala naman sa sariling pumasok ng bahay si Lorena na hindi pa nakakabawi sa mga sinabi ni Cyrus. He's handsome at mabait, wika ni Pasita nang makapasok sa bahay ang anak. Ma, sinasabi ko lang naman anak at mukhang gusto ka niya. Ma naman, nabola ka lang gusto mo na agad siya? Sagot ni Lorena kaya napatawa naman ang kanyang ina. At kilala kita Lorena, kita kong gusto mo rin siya. Hay naku ma, antok lang yan. Magpahinga ka na, gabi na. Sagot ng dalaga na iniba ang usapan. Oo na, sige na. Nahiya pa sa akin ang batang to. Wika ni Pasita na napapangiti naman sa anak. Habang nasa biyahe naman si Cyrus pa uwi, ay hindi siya makapaniwala na nahalikan niya si Lorena. Damn those lips. Wika nito nang maalala ang mga labi ng dalaga. Nang makarating naman sa penthouse niya si Cyrus, ay eksaktong tumawag si Lester. Nasaan ka? Home, why? Sagot nito habang nagsasalin ng wine sa isang kupita. May sakit ka ba? No, why? Kung ganun bakit wala ka sa bar? Medyo pagod ako at wala ako sa mood lumabas ngayon. Seryoso ka? Ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Lester na tila natatawa na. Get lost Lester, sagot ni Cyrus sa pangaasar ng kaibigan pero isang malakas na tawang narinig ni Cyrus bago niya ibinaba ang tawag. Lorena, 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 sambit niya sa pangalan ng dalaga habang nakaupo sa kanyang lazy chair at umiinom ng hawak na wine. Tunay na pag-ibig na kaya ang nararamdaman ni Cyrus kay Lorena? Ito na kaya ang taong gagamot sa nasaktan niyang puso. At si Lorena, may pagtingin na rin kaya siya sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.